Mahabharata 14. Ang mga tungkulin ng 5 elemento. Sabi ng Vedasa, matapos isaalang-alang ang parehong materyal at relihiyosong aspeto. Ang isang taong nagnanais na tiisin ang dualidad at maunawaan ang prinsipyo ng kalayaan ay dapat munang matuto mula sa isang guro na nagtataglay ng mga katangian ng isang mabuting guro. Ang kamalayan, estado, at oras ay ang 5 elemento, na ang bawat isa ay naninirahan sa loob ng katawan ng 5 elementong ito, hangin, apoy, tubig, at lupa. Ang hangin ay ang elementong nasa lahat ng dako. Ang paghipo ay isang anyo ng hangin. Dapat maunawaan ng mga materyalistikong pilosopo na ang tunog ay isang katangian ng elementong ito. Ang paggalaw ay ang tungkulin ng hangin. Ang paghinga at pagbuga ay ang mga anyo nito. Ang pakiramdam mula sa paggalaw ay ang anyo nito. Ang paghipo ay ang kahulugan nito. Ang pagsunog, pagkulo, at liwanag ay ang mga tungkulin ng apoy. Ang paningin ay ang anyo nito. Ang pula, puti, at itim ay sumisimbolo sa tibay, lambot, at pagiging simple. Binubuo ang mga ito ng dugo, utak ng buto, at iba pang bahagi ng katawan. Ang dila ay kumakatawan sa parehong lasa at amoy. Ang pinakamatigas na bahagi ng katawan ay binubuo ng lupa. Ang mga buto, ngipin, at mga kuko ay ang elementong lupa. Balbas, bigot, buhok, anit, nerbiyos, at balat ay pawang mga anyo ng mundo. Ang ilong ay ang pangamoy, at ang tungkulin ng ilong ay ang pangamoy. Ang hugis ng likod at puwitan ay nauugnay sa mga elementong nabanggit sa itaas. Ang mga resulta ng mga elemento ay nakasalalay sa 5 elementong ito. Ang isip ay ang ika-9 na elemento, ang kaalaman ay ang ika-10, at ang immortal na kaluluwa ay ang pang-11. Ang karunungan ay katotohanan, at ang isip ay ilusyon. Ang mga nagmamasid sa mga proseso sa loob ng katawan ay itinuturing na mga pantas ng buhay. Ang mga naniniwalang kontrolado nila ang buong mundo ay hindi mga ilusyon. Para Brahma Anuttarisana. Ang mga nakakamit ng kaalaman sa pamamagitan ng kanilang mga kilos ay nakikita ang pisikal na katawan bilang malaya mula sa pisikal na katawan, at ang banayad na katawan ay malaya mula sa banayad na katawan. Kung paanong ang sikat ng araw ay sumisikat sa lahat ng dako, ang mga malaya mula sa pisikal na katawan ay naglalakbay din sa mga mundo, tulad ng liwanag ng araw na sumasalamin sa tubig. Nakikita rin ng mga rishi ang refleksyon ng buhay sa katotohanan. Ang mga umaalis sa katawan ay ginalugad ang katawan gamit ang kanilang mga pandama. Ang kaluluwa, na ipinanganak mula sa isip, mula sa mga kilos, mula sa pagnanasa, ay tinatalikuran ang panloob nitong kalikasan at laging nasa ilalim ng kontrol ng kaluluwa, ang kaluluwa ng kabutihan. Ito ay dahil ang walang hanggang kaluluwa, Mahabhuta, Anggara, Panchatva, ay laging aktibo, immortal. At nagtataglay ng 7 banayad na katangian. Ang mga nakakabisado sa isip at talino ay magiging mulat sa kanilang sariling mga katawan at sa katawan ng iba, at makakaranas ng kaligayahan at kalungkutan kahit sa panaginip. Doon nila mararamdaman ang pagdurusa, doon nila mararamdaman ang kagalakan. Doon sila magdurusa sa ilalim ng impluwensya ng galit at kasakiman, doon sila magiging mayaman, doon nila paniniwalaan na sila ay nabubuhay sa isang buhay ng mabubuting gawa, kahit na sila ay nagdusa sa sinapupunan ng 10 buwan, ang kanilang pagkain ay hindi matuno tulad ng normal na pagkain. Bagamat ang kahangahangang espiritong ito ay nananahan sa puso, ang mga nahuhumaling sa pagnanasa ay hindi ito nararamdaman sa katawan. Ang mga handang iugnay ang espiritu sa agham ng yoga ay nagsisikap na maranasan ng isang abstract na pag-iral tulad ng isang humihingang diamante. Sa lahat ng mga pamamaraan na inirerekomenda para sa ika-4 na ashram, ang meditasyon ang pinakamahusay. Binanggit lamang ni Chandilayar ang isa sa mga meditasyong ito, na tinatawag na samadhi. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa 7 banayad na elemento, isip at 5 elemento, at pakikipag-ugnayan. Sa kataas-taasang espiritu kasama ang 7 katangian nito, makakamit ng isang tao ang sukdulang Brahman. Ang katawan ng luklukan ng puno ng pagnanasa. Sinabi ni Vyas na sa loob ng puso ay naroon ang isang kakaibang puno na tinatawag na pagnanasa. Ito ay tumutubo mula sa mga buto ng maling akala. Ang galit at pagmamataas ay malalim na nag-uugat. Ang pagnanasa ang sisidlan na nagpapalusog dito. Ang kamangmangan ang sisidlan nito. Ang kawalang bahala ay ang tubig na ibinubuhos, ang inggit ang usbong nito.
Ang mga nakaraang kasalanan ng apoy nito, ang kalungkutan ang mga sanga nito, ang maling akala at takot ang mga puting bulaklak nito, ang takot ang nagtutulak dito, at ang mga hibla ng pagnanasa ay tinutokso ito. Ang sakam, na nakatali sa mababangong cave ng bakal, ay nakaupong sabik na naghahanap ng bunga nito, na nakapulupot sa mahalagang puno ng prutas. Sino mang pumutol sa punong ito na may kadena sa kanyang kamay ay magdurusa ng 230 beses na mas mabigat kaysa sa pagdurusa. Ngunit sino mang umupo sa punong ito nang walang pasasalamat ay papatayin ito, tulad ng isang umiinom ng lason. Taglay ang debosyon sa yoga, gamit ang matalas na talim ng kapayapaan, pinuputol ng matatalino ang mga ugat ng punong ito. Sino mang nakakaintindi sa pamamaraang ito ng pag-aalis ng mga karumihan, sino mang nakakaintindi na ang agham ng mga karumihan ay pang-aalipin, ay magagapi ang lahat ng pagdurusa. Sinasabi ng mga matatalino na ang katawan ay ang palasyo, at ang isip ay ang reyna. Sa katawan ng lolo, ang isip ay ang lingkod ng reyna, nagmumuni-muni at nakararanas ng katuparan ng mga karumihan. Ang mga pandama ang mga naninirahan sa palasyong ito, naglilingkod sa ministrong ito. Mayroong dalawang depekto, ang Thomas at Rojas. Ang mga pandama ay hindi lamang nagbabantay sa palasyo, kundi nagtatrabaho rin para sa pinuno. Ang dalawang pandama na ito ay mahusay na gumagamit nito, nakakahanap ng kanlungan dito, at nananahan sa loob nito. Nakakamit ng karunungan ng pagkakapantay-pantay sa isip at lampas sa impluwensya nito. Ang mga tao ng mga pandama ay konektado rin sa isip. Naglalaro sila. Tinutukoy ng karunungan kung ang kahulugang ibinigay dito ay tama o hindi. Ang resulta ay walang kabuluhan. Ano man ang nilikha ng talino, ang isip ay naghahanap ng kanlungan. Ang isang isip na hiwalay sa karunungan ay isip lamang. Kaya, ang isang isip na hiwalay sa karunungan ay sumusuko sa ilusyon. Tinatanggap ng isip ang ilusyon at pinapanatili ang mga pandama at bagay sa ilalim ng ilusyon. Ang limang katangian ay ang mga katangian ng isip at karunungan. Sinabi ni Bhishma, "Ama ko, magkukwento ako sa iyo ng isang kwento tungkol sa kaluluwa mula sa mga bibig ng mga Diyos. Makinig ng may pagmamahal, inuulit ko ang sinabi ng mga Veda, na nagliliyab na parang nagliliyab na apoy, sa kanilang anak. Para sa lupa, ito ay katatagan, bigat, katigasan, paglago, halimuyak, kalawakan, lakas, pakikipamuhay, pagtatatag, at kapangyarihang magbigkis. Para sa apoy, ito ay lamig, lasa, kapaitan, tubig, pagiging simple, kahinahunan, ang daloy ng mga bagay mula sa lupa, at pagkahinog. Para sa apoy, ito ay pangangailangan, pagniningas, pagkasunog, pagkakumpleto, liwanag, kalungkutan, tamis, liwanag, talas, at matatag na paglago. Para sa hangin, ito ay hindi pare-parehong pakikipag-ugnayan, posture ng ari, kalayaan, lakas, paggalaw, pagpapatalsik, ang kilos ng pagpapatalsik. Kapangyarihan, buhay, paglikha. Para sa espasyo, ito ay tunog, paglawak, kawalan, walang suporta, pag-iral, hindi nagbabago, walang harang, pandinig, pagbabago. Ito ay mga katangian. Nasabi ko na sa iyo ang 50 katangian ng 5 elemento. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa isip, katapangan, debosyon, memorya, maling akala, imahinasyon, pasensya, pakikiramay, puot, at immortalidad. Ito ang 9 na katangian. Pag-usapan natin ang karunungan, ang pagdaig sa tendensyang maging masaya at magdusa, determinasyon, katahimikan, pagdududa, at kaalaman. Ito rin ay mga katangian. Tinanong ni Yudhishthira, "Mahal kong ama, bakit ang karunungan ay mayroon lamang 5 katangian? Paano nagiging katangian ang 5 pandama? Pakipaliwanag po sa akin ang lahat ng banayad na kaalamang ito." Nauna nang sinabi ni Bhishma, ang mga katangian ng karunungan ay ang 5 elemento. Ang mga katangian ng karunungan ay ang mga katangian ng 5 elemento, na mayroong 50 o 60. Lahat ng mga katangiang ito ay direktang nauugnay sa persepsyon. Ngunit dahil patuloy silang nagbabago, hindi sinasabi ng mga pilosopo na ang mga ito ay walang hanggan. Anak ko, ang sinasabi ng iba ay hindi totoo. Ito ay isang ilusyon. Sa makatuwid, unawain ang mga tunay na prinsipyo at pakalmayan ang iyong isip. Tinanong ni Yudhishthira, "Mahal kong ama, paano magkakaroon lamang ng 5 katangian ang karunungan? Paano nagiging katangian ang 5 pandama?"
Pakipaliwanag po sa akin ang lahat ng banayad na kaalamang ito. Binigyan ni Vyas si Shukra ng komprehensibong tagubilin tungkol sa pagtalikod. Nagtanong si Yudhishthira, Panginoon ko, paano naging asetiko si Shukra, anak ni Vyas? Gusto ko pong marinig ito. Interesado po kami. O Eva, pakisabi naman po sa akin ang tungkol sa kaalaman tungkol sa mga elementong ito, ang kalikasan ng hindi nahahayag at ng nahahayag. At ang mga gawain ng hindi pa isinisilang na Diyos. Sumagot si Bhishma, O Hari, nang makita ni Vyas na ang inyong anak na si Shukra ay likas na mabuti at walang takot, iniutos niya ang kanyang pag-aaral at pagtuturo ng naaayon. Anak ko, sundan mo ang landas ng katwiran, lupigin ang lamig, init, gutom, uhaw, at buhay, ito ang iyong mga pandama. Magsanay ka sa katotohanan, katarungan, paghihiganti, inggit, pagpipigil sa sarili, ascetisismo, kawalan ng karahasan, at kabaitan. Magsanay ka sa katotohanan, iwasan ang lahat ng kasamaan, at magsanay ka sa katwiran. Mamuhay ng payapa na naglilingkod sa iyong mga Diyos at panauhin. Kung ang buhay ay isang ibon sa sinapupunan, at ang tahanan ng minamahal ay walang hanggan, hindi ka ba natutulog, anak ko? Paano iyon mangyayari? Kung ang mga kaaway ay patuloy na nagkukumpulan sa paligid mo at hinahanap ang iyong buhay, hindi mo ba ito namamaliin? Kapag ang iyong mga araw ay nalalapit na sa katapusan, at ang iyong buhay ay madilim at malapit na sa katapusan nito, hindi ka ba bumabangon at tumatakbo? Bakit ganito? Ang mga atheist ba ay dumarami sa pamamagitan ng makamundong kasiyahan. Mahimbing silang natutulog at abala sa mga makamundong bagay sa hinaharap. Ang mga naiinggit sa relihiyon at sumusunod dito ay hindi kailanman magiging masaya. Ngunit maging kontento, sundin ang payo nito, paglingkuran ito ng may dakilang kapangyarihan, at tahakin ang landas ng katwiran. Hanapin ang patutunguhan nito, unawain ang mga turo nito. Ang mga nakakaalam ng katwiran, ang mga may mabuting pangunawa. Kinokontrol nito ang isip na naligaw sa landas ng kawalan ng paniniwala. Nakalubog sila sa kaligayahan ng kasalukuyan, iniisip na malayo pa ang bukas. Umaasa sa kanilang katatagan sa relihiyon, narating nila ang yugtong ito, tulad ng mga hindi kilalang uod na seda, napapalibutan ng aura ng pagnanasa, lumalabag sa mga patakaran ng relihiyon. Ang mga atheist na tinangay na parang rumaragas ang ilog na walang balikan, ay tumawid sa mga kuta ng kalibugan, galit, kamatayan, limang pandama, at kapanganakan, at naging mga mananampalataya sa barko ng pananampalataya. Nakikita ang buong mundo sa mahigpit na hawak ng kamatayan, nagdurusa sa pagtanda at pagkabulok ng lahat ng buhay, iniiwan nila ang barko ng relihiyon. Kung sila ay mananatiling matatag o magsisinungaling, alam na ang kamatayan ang kukuha ng kanilang buhay. Paano nila mahahanap ang kapayapaan at kaligayahan? Kapag biglang kinagat sila ng kamatayan, tulad ng isang lobo na may dalang kambing, kakalagkarin ka ng kamatayan palayo hanggang sa masiyahan ka sa kaligayahan. Kumapit ka sa lamparang sinisindihan ng kaalaman ng Dharma dahil kailangan mong pumasok sa kadiliman. Ang kaluluwa ay dumaan sa maraming katawan at nakamit ang estado ng Brahman sa buhay ng tao. O anak, upang protektahan ang katawang Brahman na ito, ang katawang ito ay hindi ipinanganak upang masiyahan ang pagnanasa. Ngunit tayo ay ipinanganak upang makaranas ng walang kapantay na kaligayahan pagkatapos ng kamatayan sa pamamagitan ng mga pagtitipid. Ang mga dakilang gawaing asetiko ay humantong sa relihiyong Brahman. Ang mga nakakamit ng tagumpay na ito ay hindi dapat hamakin ang mga materyal na bagay. Ang mga nag-aalay ng kanilang sarili sa pag-aaral, mga pagtitipid, at patuloy na pagtalikod ay dapat gumawa ng mabubuting gawa upang makamit ang kalayaan. Dapat tayong magsikap. Ang kabayong ito, na tinatawag na buhay ng tao, dahil sa di nakikitang kalikasan nito, ay may maselang anyo na tinatawag na kalakshati, na may mga balahibo na tinatawag na med, na pansamantala lamang. Ang mga panahon ay ang bibig nito, ang makapangyarihang mga mata nito, itim at puti, at ang buwan ay ang mga paa nito. Ang mga kabayong ito ay tumatakbo ng napakabilis. Kung makakita ka ng isang taong tumatakbo sa napakabilis na bilis, hindi napapansin, habang ang iyong mga mata ay hindi nakakakita ng iba, alamin ang landas patungo sa langit at itatag ang iyong isipan sa katwiran. Ito ang mga sumasalungat sa katwiran, patuloy na gumagawa ng imoralidad, gumagawa ng kasamaan, may mga kapos palad na katawan, at nagdurusa dahil sa mga di makatarungang dahilan.
Ang isang matuwid na hari, pantay at makatarungan, na tinatrato ang kanyang mga nasasakupan ng may katarungan, mabuti man o masama, ay papasok sa kaharian ng katwiran. Kung siya mismo ay naglilinang ng dakilang kabutihan, makakamit niya ang dalisay na kaligayahan. Ang mga lumalabag sa panata ng guro ay pahihirapan sa impyerno pagkatapos ng kamatayan ng mga lobo, mga ibong may tuka na bakal, mga makapangyarihang buwiter, at mga hayop na sumisipsip ng dugo. Ang kanilang mga katawan ay pupuksain. Ang mga lumalabag sa 10 prinsipyo na itinakda ng mga pantas at kumikilos ng walang pasensya ay papasok sa kaharian ng mga ninuno ng kagubatan ng Asibadra at magdurusa ng matinding paghihirap. Ang isang matuwid na hari na tinatrato ang kanyang mga nasasakupan ng may katarungan, mabuti man o masama, ay papasok sa kaharian ng mga ninuno ng kagubatan ng Asibadra at magdurusa ng matinding paghihirap. Inirerekomendang Diametro para sa Venus. Sinasabi pa ng mga Veda na ang mga lumalabag sa 10 utos ng relihiyon at gumagawa ng mga kalupitan ay malulunod sa nagliliyab na ilog Vedaharani. Ang kanilang mga paa at kamay ay puputulan sa kagubatan ng Ashibadra, at sila ay magdurusa ng matinding sakit sa kagubatan ng Parasure. Napakahusay mong magsalita, ngunit hindi mo nakikita ang Diyos. Hindi mo alam na ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Hindi ka mapakali. Isang malaking panganib ang lumitaw. Isang malakas at mabangis na kaaway na naghahanap ng kaligayahan. Pagkatapos ng kamatayan, dadalhin ka roon sa utos ni Haring Yama nang walang pagsasaalang-alang sa iyong pagdurusa o sa pagdurusa ng iyong pamilya. Kukunin niya ang iyong buhay. Walang makakapidyo sa kanya. Si Haring Yama, ang sagisag ng panahon, ang nagtutulak ng kanyang marahas na hangin. Siya lamang ang magdadala sa iyo. Kaya maghanda para sa paglalakbay patungo sa langit. Isang marahas na panloob na bagyo ang nagngangalit sa iyong likuran. Kapag dumating ang malaking sakuna, ikaw ay paralisado, ang iyong mga tainga ay magiging bingi. Ikaw ay pansamantalang magiging bingi. Ikaw ay gagala ng hindi mapakali, anak ko. O Diyos! Bago ka masiyahan sa mga bunga ng iyong mabubuting gawa, ingatan mo ang kayamanan ng kaalaman. Bago lamunin ang katandaan ng iyong katawan, bago ka nito agawin sa iyong lakas. Bago sirain ng salot ng Antioch ang iyong katawan at patayin ang iyong kaluluwa, magsagawa ng malaking penitensya. Kapag sinalot ng sakit ang katawan ng tao mula sa lahat ng direksyon, sikaping gumawa ng mabuti. Bago lumitaw ang kadiliman at mga gininto ang puno sa mga tuktok ng bundok, anak ko, bago lumitaw ang masasamang kaibigan at magagandang kaaway at iligaw ka, magmadali kang gumawa ng mabuti. Hanapin ang mga kayamanang kinatatakutan ng mga hari at magnanakaw, at kahit ang mga patay ay hindi kayang talikuran. Ang kayamanang iyong nakamit sa pamamagitan ng iyong sariling mga gawa, ay hindi mo maaaring talikuran. Ito ay gagamitin para sa pagliwanag ng kaligayahan. Anak ko, dapat mong talikuran ng walang hanggan, hindi mauubos na mga kayamanan na kinakailangan para sa buhay sa langit. Kung hindi ka maghahanda ng pagkain para sa mabubuting tao, maaari kang mamatay sa sandaling ito. Maghanda ng pagkain ngayon. Ina, anak, mga kamag-anak, mga kakilala, mga mangingibig, walang sino man ang makapagluluto. Babalik sila ng may kalungkutan. Anak ko, ang mga mabubuting gawa mula sa nakaraan ay walang halaga, at mananatili ang mga ito sa mga papasok sa langit. Kapag namatay ang katawan, kahit ang ginto at pilak na nakuha sa pamamagitan ng mabubuting gawa ay walang halaga, makita mo man ang iyong karma sa kabilang buhay o hindi. Walang iba kundi ikaw. Ang lahat ng ito ay nagmumula sa isipan ng isang taong umaalis sa katawan ng tao at pumapasok sa mundong ito. Sa mundong ito, ang apoy, sikat ng araw, at hangin ang kanlungan ng katawan. Nakikita at pinagninilayan ng kaluluwa ang karma nito, araw at gabi. Naglalakbay sila sa lahat ng dako, dinadama ang lahat, kumikilos sa nakikita at nakatago. Kaya protektahan ang iyong relihiyon. Pagkatapos ng kamatayan, maraming mandaragit ang nag-aabang sa landas. Walang pinipiling sisalake sa iyo ang mababatas na langaw. Doon, dapat mo lamang protektahan ang iyong sariling karma. Kaya protektahan ang iyong relihiyon. Doon, walang sino man ang nagbabahagi ng kanilang karma sa iba. Dito,
Dapat mong matanggap ang mga bunga ng iyong karma, tulad ng pagtanggap ng mga babae sa mga bunga ng penitensya ng pantas. Ang mga dalisay na kaluluwa ay naglalakbay din sa mga kaharian at tumatanggap ng mga bunga ng kanilang karma. Ang mga may dalisay na puso, malaya sa kasalanan, ay gumagawa ng mabubuting gawa sa buhay na ito, ay ipinapanganak sa mga dalisay na sinapupunan, at tumatanggap ng mga bunga ng kanilang karma. Sa pamamagitan ng paggalang sa kanilang mga host, pumapasok sila sa tahanan ni Pajapati, ang kamay. O Indra! Sinabi ko na sa inyo ng 1,000 beses o higit pa na ang paglilinis ng lahat ng bagay ay pumupuno sa kaluluwa ng kaalaman at pananampalataya, na nagpapalaya dito mula sa pagkakabit sa materyal na mundo. Ikaw ay 24 na taong gulang na. 25 taon na ang lumipas, at ang buhay ay panandalian lamang. Ang mga nawawala ng kanilang mga pandama ay mapapalibutan ng kalibugan, na naghahangad na madaig sila. Kaya, huwag magmadali sa pagsasagawa ng dama, kung hindi ay babalik kayo. Ikaw ay pupunta sa sarili mong landas. At aking mga tao, bakit kayo mag-isa? Ang mga mag-isa dahil sa takot ay makikinabang lamang sa pagsasagawa ng dama. Sa huli, ay lalapit nila ang kanilang mga kamag-anak sa kanila. Walang makakapidyo sa kanila. Makamit ang pinakamataas na antas ng pagsasagawa ng dama. Kumar, ibinabahagi ko sa iyo ang kaalamang pilosopikal na ito mula sa aking karanasan at kaalaman. Pag-aralan ito at unawain ito. Ang mga nakakamit ng kabutihan sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kilos o sa pamamagitan ng mga karapat-dapat na gawa ay hindi lilikha ng mga ilusyon ng karunungan. Ibinabahagi ko ang kaalamang ito sa mga naghahanap ng kaalaman sa mga Veda at gumagawa ng mabuti. Tanging ang mga tagapagbigay lamang ang makakamit ng dhamma na ito. Mahabharata 15, Karugtong.